Isang lalaking nasa gitna ng syudad, nakasuot ng itim, ang bumaba mula sa aircraft. Karaniwan ang kanyang itsura, payat at hindi kapansin-pansin ang katawan niya. Pero sobrang lalim at walang hanggan ang mata niya, parang kalangitan na puno ng bituin. Paglabas pa lang niya sa eroplano, agad siyang nakakuha ng malaking atensyon. Maraming tao ang nakaramdam ng kakaibang pagkabalisa at may nagsuggest pa na i-report sa security ng base logistic. Naramdaman niyang masyadong nakakaagaw pansin ang presence niya, kaya medyo nahiya siya. Mas gusto niya talaga na kaunti lang ang makakaalam na nandito siya. Kaya itinaas niya ang kamay at ginamit ang supernatural ability niya. Sa isang iglap, parang nagyelo ang oras at lumubog sa katahimikan ang buong plaza. Pagkatapos ng ilang segundo, bumalik ulit ang ingay. Yung mga nag-uusap tungkol sa eroplano, tuloy lang sa pag-uusap nila na parang walang nangyari. Pero wala sa kanila ang nag-notice sa eroplano o sa lalaking nasa gitnang edad. Naglakad siya patungo sa supply bodega na nakaitim. Sino man ang malapit ng mabangga sa kanya, kusang tumabi. Makinis at tuloy-tuloy ang galaw nila, walang pag-aalinlangan. Ginawang temporary detention area ang waiting hall sa 4th floor ng base logistic. Nandun nakakulong ang mga miyembro ng Church of Destiny kasama ang arsobispo nila. Pakawalan niyo ako. Hindi hahayaan ng mga Diyos na makatakas kayo ng ganoon lang. Tiyak na ihahatid ng dakilang Panginoong Diyos ang kanyang matatapat na followers. Wala kayong makukuhang impormasyon sa amin. Nagpupumiglas at sumisigaw ang arsobispo sa sobrang kawalan ng pag-asa. Sa loob ng hall sa 4th floor. Bukod sa tatlong principal na sina Ling Shuang, Chu Ping, at Jiang Mo, may mga tauhan din mula sa Public Security Bureau na nag-i-interrogate. Ang in-charge ay yung head ng Intelligence Division, Level 5 Psychic Ability User na nasa 40s na. Pawis na pawis siya habang nag-e-explain kay Ling Shuang at sa iba, sobrang tigas ng ulo ng mga tagasunod ng Church of Destiny. Wala kaming nakuha na matinong impormasyon sa kanila. Sige, matagal na kayong abala. Magpahinga na kayo, sabi ni Ling Shuang. Medyo sumimangot siya habang pinapaalis ang mga intelligence officer gamit ang kamay. Inaasahan na niya na mahihirapan sila sa interogasyon ng Church of Destiny members. Pero hindi niya inakalang kahit yung mga pro, hindi rin kaya silang i-handle ng maayos. Lahat kayo mga handle. Kung ako sa inyo, hindi ko sayangin ang oras ko rito. Ngumisi ang arsobispo mula sa loob ng kulungan. Pang-uuyam ang itsura niya. Pero sina Ling Shuang at ang iba, Grandmaster level expert sila kaya hindi sila naapektuhan sa pang-aasar na yun. Sabi ni Principal Jiang Mo, kahit walang magawa ang intelligence, mukhang hintayin na lang natin yung tao mula sa mas mataas na level na mag-i-interrogate. Huwag kang mag-alala, malapit nang dumating yung ipapadala nila, kalmadong sagot ni Ling Shuang. Mahigit 4 na oras na ang nakalipas nang i-report niya ang insidente sa pinakamataas na pamahalaan. Bigla, may matatag na tunog ng mga yabag sa koridor, lumalakas habang papalapit. Kasabay nun, may mahinang pero mapaniil na pressure na bomb alert sa lugar. Nagbago ng konti ang itsura ni Ling Shuang at ng dalawa pa habang tinitingnan nila ang entrance ng hall. Sorry sa pagpapahinti sa inyo lahat. May bahid ng banayad na amusement ang boses habang pumasok ang lalaking nasa gitnang edad na nakaitim. Pagkakita sa kanya, agad na yumuko ng may respeto sina Ling Shuang at ang iba. Director Lu, hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang pupunta. Si Lu Yusan ay may A-class mental ability. Ngumiti si Lu Yusan at ikanaway ang kamay. Muling lumitaw ang Church of Destiny pagkatapos ng mahigit 6 na taon. Wala akong choice kundi pumunta mismo rito. Nakahinga ng malalim sina Ling Shuang at ang dalawa pa nang marinig yun. Isa siya sa iilang dosenang ika-9 na ranggo na Martial Saint sa dakilang Shock Kingdom, sobrang taas ng posisyon at authority niya. Sa ganoong level, hindi na sila mag-aalala sa Church of Destiny na nagtatago sa dilim. Lumapit si Lu Yusan sa arsobispo at kalmadong tinanong. Ikaw ba ang pinuno ng Church of Destiny? Habang nagsasalita, ginamit niya ang supernatural ability niya. Yung arsobispo na tahimik kanina, biglang sumagot na parang na-manipulate. Hindi, isa lang akong arsobispo. Ano ang layunin ng operation na patayin lahat ng first-year students ng Freemice at i-announce ang pag-iral ng Church of Destiny? May undercover agents ba kayo sa ibang universities? Ilan? Hindi lang sa Jinchong University.
Nagpatuloy sila sa tanong-sagot. Pero pagdating sa crucial questions tulad ng locations ng bases ng church o sino talaga ang boss, nalilito na ang arsobispo at hindi makasagot. Na-alter na ang memories niya kaya hindi niya maibunyag ang sobrang critical info. Pagkatapos ng mahigit 10 minuto, napagtanto ni Luyusan na wala nang makukuhang dagdag na info kaya tinihil na niya ang interogasyon. Pero base sa natutunan nila, hindi ito yung buong sekta ng Church of Destiny. Siguradong may mas malaking conspiracy sa likod nito at malapit nang gumalaw ang mga mastermind. Pag-isip-isip saglit, sinabi ni Luyusan. Iuulat ko ito sa National Supreme Council para sa deliberation. Naniniwala ako na malapit nang ayanunsyo ang mga hakbang laban sa Church of Destiny. Tumanggo ng sabay sina Ling Shuang at ang dalawa pa. Sa intelligence na nakalap natin, mas magiging madali na ang mga bagay mula rito. Tapo na ang part na related sa Church of Destiny. Susunod, pag-usapan natin ang evolution ng supernatural abilities ni Chu Jingming. Tumingin si Luyusan kay Ling Shuang. Principal Ling, nasaan si Chu Jingming? Kailangan ko siyang makilala. 7 araw na ang nakaraan, nakatanggap si Chu Jingming ng tawag mula kay Principal Ling Shuang na pumunta sa temporary office. Principal, andito na po ako. Bumukas ang pinto at diretso siyang pumasok. Sa loob, hindi nakaupo si Ling Shuang sa mesa niya. Nakaupo siya sa sofa, hindi pangkaraniwan yun. Pagpasok ni Chu Jingming, tumanggo si Ling Shuang at mahinang sinabi, umupo ka. Walang choice si Chu Jingming kundi umupo sa sofa sa tabi niya. Payagan mo akong ipakilala siya. Ito si Ginoong Luyusan, miyembro ng National Assembly ng Dakilang Shock Kingdom. Kamusta, Chu Jingming? Sa pagkarinig sa kalmado at matatag na boses, biglang napansin ni Chu Jingming na may iba pang tao sa kwarto. Yung presence niya hindi niya napansin pagpasok. Lalaking nasa 40s, nakaitim, kalmado at tahimik ang mukha. Pagtingin nito sa kanya, naramdaman niyang malawak at malalim ito parang starry sky. Parang nawala lahat sa paligid niya. Yung lalaking nakaitim na ito parang pinuno ng lahat ng Diyos, nagdudulot ng pagkalabo at paglubog ng kamalayan ni Chu Jingming sa limot. May mali. Nagbago bigla ang itsura niya. Crack. Crackle. May kulog na dagandong. Sumabog ang makikinang na gintong kidlat sa katawan niya na galit na galit. Biglang bumalik sa malinaw ang isip niya. Huminga siya ng malalim, puno ng pagkamangha. Tanging ika-9 na ranggo na Martial Saints lang ang qualified sa National Assembly ng Dakilang Shock Kingdom. Dati, kilala lang niya sila sa internet. Hindi niya inakalang sa unang tunay na pagkikita, isang sulyap lang ay sapat na para maparalisa siya. Nakita ni Luyusan ang reaksyon niya, tumanggaw ng bahagya, nag-isip saglit at sinabi, hindi masama. Napakakaunti ng level 3 ability users na makakatagal sa tingin ko. Chu Jingming, napakalakas ng fighting spirit mo. Naipalam na sa akin ni Principal Ling Shuang ang sitwasyon mo. Bagamat sobrang rare ang S-rank abilities, 3 o 4 pa rin ang ipinanganak bawat taon. Pero ang SS rank ay iba. Dahil sa pagtaas ng elemental energy 2 taon na ang nakalipas, wala pang 10 tao sa buong mundo ang nagising na may SS rank supernatural abilities. Karamihan namatay bago umabot sa peak, at yung mga nakaligtas naging tunay na elite ng humanity. Tiningnan niya si Chu Jingming at dahan-daang sinabi, umaasa ako na magiging isa ka sa kanila sa hinaharap. Bibigyan ka namin ng full support. Siyempre, gaano pa kaganda ang bulaklak sa greenhouse, hindi kaya ang bagyo sa labas. Bukod sa resources, hindi kami magpapadala ng malalakas na figures para protektahan ka habang lumalaki ka. Sa puntong ito, may matalim na kislap sa mata ni Luyusan habang lumalabas ang aura ng ika-9 na ranggo. Ipagkakaluob ko sa iyo ang isang soul imprint. Kinondensa niya ang maputlang asol na bola na size ng ping-pong ball sa palad niya. Chu Jingming, halika rito. Walang pinigil si Ling Shuang kaya lumapit siya. Isang asol na guhit ang lumabas mula sa kamay ni Luyusan at nawala sa noo niya. Halatang pagod na pagod si Luyusan pagkatapos nun, nahirapan pang ang tumayo. Ang soul imprint na ito ay SS rank mental combat technique na personal kong binuo, at binibigay ko mismo sa iyo. Mula ngayon, walang makakapilit na suriin o basahin ang isip at memories mo. Kahit ako pa, malaking effort ang gagastusin para malusutan ito. Salamat po, sir.
Hindi niya lubos na naintindihan kung gaano kalaki ang natanggap niya, pero nakita niya kung gaano kapagod si Lu Yusan kaya alam niyang sobrang mahalaga yun. Agad siyang nagpasalamat ng may malalim na respeto. Ikan-away ni Lu Yusan ang kamay. Huwag ka nang magpasalamat. Desisyon ito ng National Assembly. Kapag umangat ka na sa power sa hinaharap, tulungan ang dakilang Shock Kingdom na alisin ang mas maraming kaaway. Dahan-daang ipinaliwanag ni Ling Xuang kay Chu Jingming. Bukod sa pagprotekta sa memories mo gamit ang Unbreakable Defense Layer, ang soul imprint na ito ay yung handang patayin kahit ng 8th rank powerhouses. Pero nakuha mo ng libre. Ngumiti si Chu Jingming at sagot, kasi ako ang top student ng Madao University. Top student ng Madao University. Ha, ang yabang mo, sabi ni Ling Xuang. Pero hindi niya rin itinanggi. Sa paraan, sa Abril next year ang National University Student Tournament. Sa abilities mo, pwede kang maging representative ng Madao University. Kumurap si Chu Jingming. Principal, nakakalimutan mo ba? Freshman pa lang ako. So ano kung freshman ka? Itinaas ni Ling Xuang ang kilay. Sa current level mo, mahirap na talo ka kahit ng seniors. Tsaka Disyembre pa lang ngayon, may ilang buwan pa hanggang Abril. Sa ganoong tagal, patuloy na tataas ang lakas mo di ba? I-reserve namin ang slot para sa iyo next year. Sa narinig na yun, nawala ang pag-aalala ni Chu Jingming at napalitan ng lumalakas na fighting spirit. Excited na siyang makaharap ang malalakas na students mula sa ibang university sa buong bansa. Pagkatapos ng 3 araw, bumalik si Chu Jingming sa Madao University kasama ang iba pang students. Yung mga freshmen, may hinihila na malita, may daladala ng armas, isa-isang lumalabas. Sa gilid ng field, masayang tinawag ni Jiang Soy sina Chu Jingming at Song Chuko. Salamat naman. Ligtas kayong lahat. Nakahinga ng maluwag si Jiang Soy nang makita na walang sugat o problema sila. Ngumiti si Song Chuko at sabi, salamat sa gamot mo. Kung wala yun, maraming problema sana kami sa Ghost Cave. Ipinagmamalaki ni Jiang Soy ang dibdib. Siyempre, ako lang ang makakagawa nun. Nag-reserve na ako ng table sa Chingaho Restaurant. Halika, sabay tayong kumain. Nagtataka si Chu Jingming, libre mo kami, Sister Jiang. Oo, libre ko kayo. Pero sa paraan, dinala mo ba yung rare flowers at herbs na pinapakuha ko? Siyempre, marami akong dala. Pero hindi ko sure kung kaya mo pang hawakan. Si Principal Ling Xuang nasa ere pa rin. Napansin niyang umalis si Chu Jingming kasama ang 2 babae sa baba. Itinaas niya ang kilay. Talagang napakatalento nitong batang Chu Jingming. Base sa genetic theory, mas mataas ang supernatural ability, mas malaki ang chance na ma-inherit ng anak ang rare abilities. Kaya sa Great Shock Kingdom at iba pang bansa, kahit ano pa ang gender, pinapayagan ng A-rank at mas mataas na magkamaraming asawa. Para magkaroon ng mas malakas na anak at magbuo ng alliances. Sa pag-iisip nun, bumantong hininga si Ling Xuang. Bilang S-rank special ability user, noong college siya, walang makakapantay sa kanya sa parehong edad, lalaki o babae. Kung hindi, hindi pa rin siya single hanggang 30s niya. Pagkatapos ng lunch, kinuha ni Chu Jingming ang iba pang collected flowers at exotic plants at ibinigay kay Jiang Soy. Sa kwarto, pagkakita sa bundok ng rare flora sa sahig, nabigla si Jiang Soy. Hinuberan mo ba talaga ang Ghost Cave ng lahat ng rare flowers at herbs nito? Walang anuman yun, casual na sagot ni Chu Jingming. Hindi naman maraming ability users ang nakakarating sa core area ng Ghost Cave. Kung mas matagal ako roon, baka mas marami pa akong nakuha. Sister Jiang, aalis na ako. Pupunta ako sa resource room para kunin ang S-rank cultivation resources na binigay sa akin ng Jinchong University. Tumayo siya, nagpaalam sa 2 at umalis. Pumasok siya sa resource room, sinamahan siya ng may sobrang respeto sa 4th floor room 4. Doon, nagbigay siya ng command sa AI. Eva, anong S-rank resources ang pwede kong ipalit sa level 7 breakthrough kill? Bahagyang nanginginig si Eva, tapos lumabas ang list sa screen. Sobrang dami ng S-rank items, nahilo si Chu Jingming. Sa dami nito, gaano katagal bago masuri lahat? Kaya tinanong niya, Eva, sa mga S-rank training resources na ito, alin ang pinakamabuti para mapahusay ang control sa lightning-related abilities?
Agad lumitaw ang display, Thunder Secret Realm Access Card, S-Rank. Sa card na ito, pwede kang pumasok sa Thunder Secret Realm sa Hedong City, Yangon Province para sa cultivation. Nabuo ito 87 taon na ang nakalipas. Kinuha ng Thunder Martial Arts Academy, inilagay sa closed management at para lang sa elite geniuses nila. Kailangan ng special authorization para makapasok ang outsiders. Ang S-Rank card na ito ay nagbibigay ng 1-month cultivation sa loob ng Thunder Secret Realm. Naiintindihan ko, sabi ni Chu Jingming. Eva, may mga halimaw ba sa loob ng Thunder Secret Realm? Oo, sumagot agad si Eva. At karamihan ay may lightning-based abilities. Maganda. Tumango si Chu Jingming. Perfect yun para sa kanya sa winter break na mahigit 1 buwan. Walang pag-aalinlangan, tinawag niya agad ang staff at ipinalit ang level 7 breakthrough peel sa Thunder Realm Access Card.